Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y nangangalaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos sa gawain ito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi sila'y mamimighati at hindi ito makakabuti sa inyo. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa salita mo sa umaga ito. Father God, we ask your presence to be with us. We ask your Holy Spirit to fill every empty heart, O Lord. Tulungan mo, Panginoon, ang iyong mga anak. Nabuksan po nila ang kanilang mga puso sa umagang ito, O Father God. Na sa pamamagitan ng iyong mga salita ay marunong po kaming tumanggap. Yes. Marunong po kaming sumunod, Panginoon. Hallelujah. Yes, At ganoon na rin po na marunong kaming makinig sa iyong salita, Panginoon, na walang pag-aalinlangan, na walang pagdududa sa iyong mga katotohanan, O Father God. Lord, nawa ay sumunod po kami kung ano yung kalooban mo na mangyayari sa araw na ito sa pamamagitan po ng iyong salita, O Father God. Yes, Lord. Lord, tulungan mo po kami, Panginoon, na pag-aralan namin ang iyong salita sa araw na ito, Lord. Amen. Na kami ay maging isang tunay mong sundalo. Kami ay isang tunay mong followers, O Lord God. We as your children, O Father God. Tulungan mo po kami, Panginoon, na irespeto ang bawat isa, Panginoon. Hindi po ayon sa posisyon, kundi kung sino yung Kristo na tinanggap ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, at sa iyo po namin, Lord, ipinagkakatiwala ang gawain ito, at ganoon na rin po, Lord, ng pagsama ng iyong Santong Espiritu as we tackle this word this morning, O Father. Salamat po, Ama, at maingat ko pong ibinibigay ang kataas-taasang papurit pagsamba sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Amen. Maaari na po tayong umupo, pero walang matutulog. Huwag po kayong maboring sa salita ng Panginoon. Kasi ito po yung ating bread. Hindi lamang po tayo dapat kumakain ng tinapay, yung physical, kundi ito po yung hindi po nabubuhay ang tao in bread alone, but by the word that comes from the mouth of God. So yun po ang ating gagawin ngayong umaga. Amen. And now we are in the first Sunday of August. Ang bilis talaga ng panahon, parang hindi talaga natin mapipigilan yung pag-usad ng araw, ng buwan, at ng taon. At syempre, pati tayo, sumasabay din. Hindi na tayo bumabata. At ganun din naman yung ating pananampalataya. Kailangan po ay nagle-level up po ang ating pananampalataya sa Panginoon. Sino pong nakakaalala yung topic natin last Sunday? If you really listen to the word of God last Sunday po. Sino pong? Leadership. That builds the leaders. Amen. Leadership. Amen. Glory to God. Glory to God. So yun po ang natakal natin about leadership that builds leaders. Ngayon naman po is how these leaders, how these members. So ang ating tema po ngayon sa umagang ito is joyful in leadership, strength in submission. Amen. I will read our text this morning. Have confidence in your leaders and submit to their authority because they keep watch over you as those who must give an account. Do this so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no benefit to you. So ito po ngayon, mga kapatid, is the church was designed by God
spiritually family. Tayo po yun. Hindi po yung literal na church is this building. But we are the church. Tayo mismo. Dahil tayo ang katawan ni Kristo na may kanya-kanyang bahagi, may kanya-kanyang trabaho, and we will always remember Jesus is the head. So itong text na ito, itong tema natin ngayon is about we believers, tayong mga anak ng Diyos, tayong mga kumilala sa Panginoon, this is a call. Ito ay pagtawag ng Diyos na magkaroon po tayo ng pagsunod. Magkaroon po tayo ng submission. Yung submission? Yung pagpapasakop sa ating sa itinalaga ng ating Diyos. Ito po ang ibig sabihin. Hindi po dahil takot po tayong sumunod, but because we are partnership with God. Dahil tayo po ay tumutugon, tayo ay sumusunod, tayo po ay nakikipag-partner sa ating Panginoong Diyos. So ang pagsunod at pagpapasakop sa mga pinunong espiritual, yung mga leaders ngayon, hindi dahil sila po ay takot, kundi ito po ay meron po ang bawat isa na may pananampalataya. Meron po tayo nun. Hindi po dahil ako yung pastor, dahil gusto mong sumunod is because you are afraid na ikaw ay mapagalitan, na ikaw ay ma-apple of the eye, pero because you are partner with God and you have that faith. Meron po tayong pananampalataya. So God designed leaders to shepherd. Nilikha ng Diyos tayong mga leaders, how we will steward, paano natin pangalagaan yung mga flocks na ibinigay ng Diyos sa ating mga leaders. Kaya ngayon, hindi lamang po yung leaders, kundi also the members. Kasi kailangan ay they are balanced. Nagtutugma po dapat magkasama. Kasi without obeying and without submission, the church will perish. Walang mangyayari, hindi magiging mabuti ang isang iglesia. Kaya tayo mga leaders, we here in Agape Shalom Fellowship, kailangan po ay nandoon yung we follow joyfully. Nandoon po yung kagalakan natin. Nandoon din po yung pagpapasakop natin. And we both walk in God's path. Sabay-sabay po tayong lalakad patungo sa Diyos Ama. Wala pong maiiwan. Amen po? Amen. So in order this church become strong, para maging matatag yung isang iglesia, ay nandun po dapat yung pagkakaisa natin. Nandoon po yung spiritually alive. We are aligned to the will of God. Yun po ang nais ng Panginoon, dahil meron siyang mga pinili. At meron din siyang mga flocks na ipinagkatiwala sa bawat leader. So yan po ngayon ang ating tatalakayin between leaders and the members. Kagaya din po ni Paul, kung nabasa nyo na po doon sa Acts 20:17-38, that is our context. Paul's heart is to shepherd, serving with tears, dahil talagang idinudulog niya sa Panginoon yung lahat ng mga nangyayari sa iglesia, lalong-lalo na po sa Church of Ephesus. Yon ang puso ni Paul. And the heart of Paul is humble. Nagpapakababa siya. And Paul also sacrificed not only her, totally surrendered siya, and also his time. So let's proceed. Why it says here, joyful in leadership, strength in submission. Number 1, obey your spiritual leaders. Obey. When we say obey,
ano po yung pumapasok sa isip natin ngayon? Why obedience matters? Bakit ito ay napakahalaga sa isang Kristiyano, sa isang tao? Hindi lamang po tayo dito sa church nagpapasakop. Ganon din tayo sa ating mga amo. Ganon din po sa ating komunidad. At ganon din po dito sa nasyon ng Cyprus. So yun po when we say, why obedience matter? Hindi dahil ikaw ay sumusunod. Dahil bulag ka na sa katapatan mo, pero ito po yung leaders teach God's word. Guide the flock and protect them from deception. Kaya tayo mga leaders, tayo ay magturo ng salita ng Panginoon. Hindi po natin ito magagawa without the guidance of the Holy Spirit. Kaya kailangan po nating kasama lagi ang Santong Espiritu. So obedience, it is trust in God's appointed leader. May kanya-kanya po tayong pagtugon. May kanya-kanya po tayong calling. May inassign, may tinawag ang Lord na gifted niya ang prayer, gifted niya ang mag-evangelize, gifted niya ang mag-preach, gifted niya doon sa kusina, gifted niya sa music, lahat. May kanya-kanya po tayong mga gawain bilang isang anak ng Diyos. So kailangan protektahan din natin yung ating mga nasasakupan. Kaya leaders, kung meron pong nawawala sa katabi natin, hanapin po natin. I-message po natin sila. Kontakin po natin sila. Hindi yung trabaho mo yan, pastor. Trabaho po nating lahat. Amen. Hindi lamang po yung leaders, hindi lamang po yung pastor, but everyone po. Kailangan po tayo lahat ay kumilos. Basahin po natin sa 1 Thessalonians 5:12-13. Dating gawi po, kung sino po yung nakapagbukas, ay pakibasa. 1 Thessalonians 5:12-13. First Thessalonians, no? 5-13 po. First Thessalonians 5:13. Mm-hmm. Pagkukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Makitungo kayo sa isa't isa ng may kapayapaan. Amen. So hindi naman po ito sinasabi sa mga leaders. Ito po ay sinasabi po sa ating lahat. 5:12. 5:13. Yes, 5:12-13. Binasa mo ng 12. Mga kapatid, ipinapakiusap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. 13. Pagkukulang ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Makitungo kayo sa isa't isa ng may kapayapaan. Amen. Payapa. Malinaw po na ito ay sinabi ng Panginoon na tayo, leaders and the members or this congregation, kailangan po ay ginagalang po natin yung bawat isa. Hindi po tayo namimili kung sino yung nire-respeto natin. Hindi po tayo mamimili kung sino po yung mamahalin natin. Lahat po dapat, kahit sino siya, kahit ano siya, kahit masaktan ka niya, kahit masaktan mo rin siya, mahalin mo pa rin ang isang tao. Dahil ito ang nais ng Panginoon, the church must be love each other. Maggalangan po tayo. Dahil kung naniniwala po ako, if you have Christ in your heart, hindi mananatili yung hatred sa puso mo. Pero kung walang Kristo talaga sa puso ng bawat isa, hindi
ikaw na yun, yung dati mong pagkatao ang nandoon sa kalooban ng iyong puso. Doon din po doon sabi dito, acknowledge those who work hard. Akala niyo po ba mahirap ay madali yung isang maging leader? Alam ko po na naiintindihan nyo na ngayon, mga leaders. Amen? Amen. Nararanasan nyo ngayon yung hirap. Pero wala pong mahirap kung ginagawa mo, sinusunod mo ito na may pag-ibig. Wala pong mahirap. So acknowledge those who work hard among you. Hold them in the highest regard of love. So kailangan din naman nating i-acknowledge yung hirap ng mga leaders dito sa iglesia dito. Mahalin natin ang ating mga leaders. And vice versa, we leaders, we must love the flocks. Amen? Doon po sa 1 Corinthians 11:1, ito yung sinabi ni Apostle Paul, follow my example as I follow example of Christ. Di po ba napakalinaw? Talagang si Apostle Paul ay he imitate, he follow as Christ the example of being a leader. Kasi nagpakababa po siya. Lahat, hindi naman po lingid sa atin na talagang ang ating Panginoong Jesus is the best. Siya ang pinaka-the best as example of a leader. So paano po natin ito i-apply? Kailangan po nating makinig. Makinig din tayo. Hindi yung tayo na lang ang puro salita ng salita. We must listen. While they are speaking, we are listening, but we are uttering prayer. Kasi yun ang kailangan ng bawat isa. Open to each other, and nandito na naman humility. And we leaders and members, we must always follow the biblical instruction. Alam po natin yun, yung mga salita ng Panginoon. Amen. So makinig ng may pagpapakumbaba. Hindi yung nakikinig ka nga, but you are not interested. Kailangan nakikinig po tayo na may pagpapakumbaba at lagi po nating sundin yung aral ng salita ng Panginoon. So respond to guidance without resistance or suspicion. Yun ang dapat ginagawa ng mga leaders. Ginaguide po natin yung ating mga nasasakupan. Kagaya po ng kung sino sa nakakilala kay Moses. Sa anong book po yun? Exodus. So, yes, kasi natahimik po sila, parang, ano ba yun? Parang nag-isip pa sila, ano ba yun? Kaya minsan na ano ba tayo yung biglang nakakalimutan natin kasi nga po, bihira po tayo Babas. lahat yun po ang totoo. So Moses, di po ba yung pagiging leadership ni Moses going out to the Egypt and going to the promised land? Ito yung Israel response to Moses shows the impact of obedience. May mga pagsunod yung mga tao, yung mga Israelita, at meron din silang pagsuway. Mas marami po ang pagsuway. Kaya ano po yung nangyari? Some don't respect Moses. When Israel followed Moses, nung sinunod naman po nila, yung syempre yung kalalabas pa lang nila, medyo okay pa yung mga puso nila kasi nga palabas they are going out to Egypt. So parang overwhelmed sila, masayang-masaya sila. On that time, yung pagsama ng Panginoon sa paglilit ni Moses, God shows many miracles, signs and wonders. Ang daming ibinigay ng Panginoon.
Pero dahil po sa pagsuway, meron at meron talagang meron talagang consequence yung hindi po natin pagsunod, at lalo na kung tayo ay naging rebellious spirit, kung Amen. nagkaroon po tayo ng rebellion heart, Amen. yun po ang mahirap. Ganon ang nangyari po. Kung talagang nabasa nyo ang Exodus, ganon ang nangyari kay Korah. Yung naging rebellious heart po siya. Hindi lamang po si Korah, kundi tatlo po sila na parang na kumokontra sa pagiging leadership po ni Moses. So because of that rebellious heart, yun po ay nag-create ng grief. Nandoon po yung division, nandoon po yung judgment dahil po sa kanilang pagsuway o pagtutol o hindi pagrespeto kay Moses. Ganun po ang mangyayari sa isang tao. Hindi po ako nananakot, but this is biblical. Once, dahil kung sino yung inappoint ng Lord, sino yung tinawag ng Lord na ilagay dito sa isang iglesia or kahit anuman, if you didn't respect the leadership of that one, yung inanoint ng Lord, yung inappoint ng Panginoon, hindi mo man ay respeto, pero ang Diyos ang magbibigay po sa atin ng kaparusahan. Kagaya po doon sa buhay ni Korah. Doon po sa Numbers, para masundan nyo sa Numbers 16, doon nyo po mababasa kung ano yung nangyari. So ito po ay isang warning na once that you resist or sinusuway mo that God appointed leader, minsan ito po ay nagiging dahilan na tayo po ay napapahamak. Kasi inilagay ng Lord ang isang leader na dyan to shepherd the flocks. Ano kung hindi magsisip? Yun ang mahirap. Position lang po yun, Mami, kung Kaya yes, kung without shepherding the flocks. Mahirap po yun. So, Yes, kailangan yes. talaga is, tayong mga leaders, we must care for the soul. Humility. We must care each, yung mga katabi po natin, mga kapatid. So, yun po, nireject po nila Moses' leadership. And that one ay nagkaroon po sila ng judgment. Sila po ay pinarusahan ng Panginoon. Sila ay nilulon ng lupa na buhay. Amen. Hindi lamang po yung tatlo, kundi lahat po ng related po sa kanila. Yung family at gano'n na rin po ang ari-arian. So, leaders, basta you are aligned in God's will, Yes. just keep going. Kung meron mang hindi nagre-respeto sa inyo, meron mang hindi sumusunod sa inyo, basta your heart is aligned to the will It's of God. alive, yes. Ang Diyos na mismo ang gagawa ng paraan para sa taong walang pagrespeto sa isang leader. So just keep going. Hindi po ito pananakot, but it is biblical. It is the Word of God. So number 2, submit with a right heart. Submit. Magpasakop po tayo sa bawat isa, sa mga namumuno sa atin. Doon po sa obey is mabasa po natin sa first main point po is obey your spiritual leaders. Mababasa po yun sa Hebrews 13:17, doon sa first praise. And the context will be found in Acts 20:20. Ito yung aalis na po si Apostle Paul. Nagpapaalam na po siya dito. Kaya bilbilinan, ano yun? Habilin. Ah? Habilin. O yun, naghahabilin na po siya sa mga leaders. Kasi siya layaon na. Kasi siya po ay aalis na po.
papunta sa Jerusalem. So submit to them. So submit is about posture. Hindi po ito kapangyarihan. Amen. Submission is about voluntarily alignment. Yes. Hindi po ito yung first control, yung sapilitan, ba ang Tagalog po doon. So, ito po, when we submit, makikita po natin dito yung maturity ng Amen. bawat isa. Amen. Nandiyon yung maturity, yung humility. Lagi natin natatakil every Sunday. Humility. So, yun talaga ang kailangan natin, mga Kasi yun ang kapatid. mahirap eh. Yung humility. And we must also Surrender. be spiritual sensitive sa lahat ng ating mga ginagawa. So submit with a right heart. Kailangan po ay Ayos hindi ang po puso. hati-hati yung puso. Kailangan po ay Ayos. sumusunod ka, nagpasakop ka dahil mahal mo ang Diyos. Amen. Dahil nirerespeto mo yung leader na ilagay. Dahil mahal mo ang Diyos, mahal mo na rin yung leader na yan. So, it protects the church from division. Kung tayo pala ay nagpapasakop, may iwasan po natin yung bahagi ng iglesia. So, kailangan po ay nandun po yung pagkakaisa, yung submission po sa bawat isa. Magpasabit ka kahit na yung pastor nyo ay hindi ganun kagaling. If you have that wisdom, why not help? Di po ba? Magtulungan. Ganun po ang mangyayari ngayon. Kung nakikita nyo na mahina o nakukulangan kayo sa isang pastor or sa isang leader, why not approach? Tulungan. Pastor, ako naman. Suggest. Ganun po ang kailangan, hindi po sa you submit with a right heart, kundi meron ka na pong pagka-pride dahil doon mo nga, pastor, awamati. Parang yung you belittle, yung minamaliit mo po yung kakayanan ng isang pastor or ng isang leader. Hindi po tayo dapat ganun. Tulungan po natin kung sino yung naiiwanan. Kailangan po tayo ay magtulungan. Hilahan, pataas po tayo. Amen po? Amen. Hindi hilahan pa ganyan na kasi division na po yan. Pero kung hilahan pataas, lahat po tayo ay lalago. Amen. Amen for that. Amen. So when we submit, yun nga po, we honor Christ. We honor Christ when we submit because this church belong to Christ. Wala naman po tayong pag-aari dito. Ito lahat ay pag-aari ng Diyos, pati na yung sarili natin. Lahat, it is belong to Christ. Kaya kailangan po tayo ay magpasakop sa bawat isa. Read in 1 Peter 5:5 and Philippians 2:3. Bakit sinabing submit with a right heart? Galing ko wala. Lalo na ako wala. Hindi na. Sinong nabasa? Dati na. Yes po, 1 Peter. At kayo naman mga kabataan, pasakop kayo sa matatandang pinuno ng iglesia at kayong lahat ay magpakumbaba sapagkat sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas. Amen. Ngunit pinagpapala niya ang mababang loob. Yes. Philippians 2:3. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Amen. Napakaliwanag ang salita ng Panginoon na lahat ng nagpapakumbaba ay itataas ng Diyos. Lahat ng mga nagmamataas ay ibabagsak, ibababa ng Panginoon. So ano yung kailangan natin gawin so that we can say submit with a right heart? Magpakumbaba. Magpakumbaba po tayo. Avoid grumbling.
magagawa. Amen. Instead of murmuring, pray for that leader. Amen. Pray. Pray your pastor. And support leaders' decision. Yan ang kailangan ng bawat isa sa isang iglesia. Leaders support. Leaders decision. Hindi yung naglatag ang leaders ng ganito, kumontra ang members. Yun po ay magkikreate po ng division at magiging magulo ang isang church. So iwasan yung pagrereklamo, si pastor naman lagi na lang akong inuutusan, ganito, ganyan. Itong leader ko, ang solid group director, lagi na lang akong sinasabihin ng ganito. Ang daming bla bla bla. Siya na lang lagi. Bakit siya na lang? Ako na lang siya. Nagre-reklamo ka na doon Amen. kapatid. Amen. So kailangan po ang gawin natin is support the leaders. Support your mentor. Sobrang Support everyone. Kailangan po tayo ay nagsusuportahan sa bawat isa. So instead of criticizing your leaders, instead criticizing your pastor, pray. Pray. Pray for them. Dahil malaki po ang maitutulong ng panalangin ng bawat isa. Number 3, leaders watch over souls. Hebrews 13:17 dun sa praise, letter C. So Acts 20:31 doon bumabasa yung context. Alam niyo po ba mga kapatid, ang isang namumuno o isang leader or leadership is a heavy responsibility. Kung pwede nga lang ibigay, pwedeng ipasublat, Ipasa. o yung Isalin. isalin o Isalin, ipasa, ay gagawin po talaga, gagawin po namin. Pero, because we love God, we obey. Sumusunod kami, nagsasabit po tayo sa ating Panginoon. So, true leaders are shepherds. Sila po yung nangangalaga. Hindi po sila yung boss. Bossing. Boss. Yung dudis, dudan. Boss. Pwede gawin mo ito. Kailangan po tayo mga leaders is we are the example. Tayo din po ay gumagawa. Kumikilos din po tayo. Hindi lang po tayo yung turo na gawin mo yan. We as a leaders. Kasi kung ikaw ay isang leader, kailangan mo rin kumilos. Tayo mga leaders, they carry spiritual burdens. Ang kailangan natin, ipanalangin natin yung ating mga nasasakupan. Yung flocks. Kung sa solid group, example po sa solid group, kung meron po kayong member, that group, na alam nyo na parang hindi nagpa-function, pray. Pray for that soul. Yun po ang gawin natin. Kung sila po ay nahihirapan dahil sa schedule, pray. Panalangin natin mga leaders. Panalangin natin yung bawat isa. Sa Ezekiel 3:17, Ezekiel 3:17. pakibasa po, Ezekiel 3:17 and 1 Peter 5:2-3. 3:17. Yes. Ezekiel, anak ng tao, ginagawa kitang bantay ng bansang Israel. Makinig ka sa aking sasabihin at bigyan mo sila ng babala. Ezekiel, Daniel. Amen. And 1 Peter 5:2-3. First Peter 5:2. 2-3. Be shepherd of God, flock that is under your care, watching over them, not because you must, but because you are willing, as God wants you to be, not pursuing this harness again, but eager to serve. Amen. So church, kilalanin din natin yung bigat na dinadala ng isang leader, ng isang namumuno.
Kailangan po nating i-honor yung kanilang pagtawag, yung tawag nila sa Panginoon. Honor their calling by living spiritually integrity. Kilalanin po natin yung bigat na kanilang dinadala. Mahirap po. Kailangan po is palakasin natin sila. Magpalakasan po ang bawat isa. So leaders, mentors, at sino pa man po yung namumuno dito, it is a gift of God. Ito po ay regalo ng Diyos sa lahat ng mga tinawag. So church, pray for your leaders. Bless your leaders. Honor your leaders po, mga kapatid. Kasi hindi po nilikha ang isang tao na siya po ay nagsasarili, humihiwalay. Ina-isolate niya yung sarili niya. Kundi, God created us to be united. Magsama-sama po tayo to fellowship each other. So when someone who take care of you, someone na may nagpapaalala sa iyo na kapatid, join ka sa ganito, anong nangyayari sa iyo? You must thank to them dahil concern ko sila sa iyong kaluluwa. You must value them. Yun po ang trabaho ng mga leaders. Leaders watch over soul. Kasi darating ang panahon, mga kapatid, pag tayo po ay kinuha na ng Panginoon, and I'm in front of God, ano? For sure, tatanungin ng Lord, ano ang ginawa mo sa mga tupa na ipinaalaga ko sa iyo? Wala po. Ano ang isasagot natin, di po ba? The Lord will ask you, what did you do with these flocks? Did you preach the truth? Shinare mo ba yung salita ko? Ano ang isasagot natin sa Panginoon? The flocks that I entrusted you, sila ba ay sumunod? Sila ba ay nakinig? So, yan ang itatanong ng ating Panginoon. Tayo din, mga may asawa, tatanungin tayo ng Panginoon, kumusta yung asawa mo na ipinagkatiwala ko sa iyo? Nadala mo ba siya sa Panginoon? Nailapit mo po siya sa Panginoon? Yan ang magiging question ng Lord sa ating mga kapatid. Kumusta ang pamilya mo na ipinagkatiwala ko sa iyo? Lahat ba sila ay tumanggap? Yan ang pananagutan ng bawat isa. Kaya yan po ay talagang magagawa po natin ito lahat kung tayo po ay nakaalay sa kalooban ng Panginoon. So kailangan po natin is we must comply. Sumunod po tayo. Magpaayos po tayo sa mga leaders. Be open to your leaders. Huwag mo pong sinasarili yung bigat na nararamdaman nyo po. Dahil nararamdaman po namin kung ano yung sitwasyon ng bawat isa. So, kung ang isang miyembro ay yung napawalay po, yun po ay may accountable po sa mga leaders. Amen. Lalo-lalo na sa isang pastor. Kaya gawin po natin lahat, mga leaders, kung ano yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kailangan po natin silang ibalik sa paanan ng Panginoon. Magtulungan po ang bawat isa. Amen? Amen. So number 4, a joyful church is a growing church. Naniniwala po tayo doon? Amen. Na kung ang isang iglesia ay punong-puno ng kagalakan, the church will grow. Dadami at dadami. Anong mangyayari sa iglesia? Puro na lang sagutan, puro na lang reklamo, puro na lang problema. Yes, it is normal na magkaroon po tayo ng problema, pero para po tayo ay lumago. Pero kung yung problema niyan ang siyang dahilan ng pagkabahabahagi ng iglesia,
may pananagutan po ang bawat isa. So joyful leadership produces spiritual fruit. Amen. Kung tayo po ay nagagalak na naglilingkod sa Panginoon, nagagalak na tinanggap natin yung ating pagiging isang namumuno o lingkod, yun po ay magbubunga. It is spiritually fruit. Ito yung lagi kong inaano sa mga solid group leaders that you must focus. I-focus po natin na alagaan yung bawat kaluluwa, yung bawat member po natin, na kailangan po ay may nababago po. Habang tayo nag-aaral, habang tayo ay palagpas na naman ng 2026, nawa ay may pagbabago po ang bawat isa. Meron man, di man po ito instant, pero may pagbabago po ang bawat isa. So when leaders serve with joy, the church become healthy. So kung tayo po ay naglilingkod na may kagalakan, yung iglesia po ay healthy. Nagtatabaan, wag po sa katawan ha. Wag po yung ating katawan lang ang tumataba. Kailangan din po ay yung ating spiritual na buhay. Amen. Kasi mahirap naman yung tabang-taba ka sa nababad ka na sa pagsasalita ay sa pag-memorize ng Word of God, pero napabayaan mo naman yung katawan mo. Ano kaya? Di po ba? That's your sin. Kasalanan na po yun kasi pinabayaan na yung katawan. So when leaders serve with grief, the church become stagnant. Mananatiling bansot yung isang iglesia. Amen. So joy multiplies ministry, effectiveness, and burdens of tasting. When leaders serve with joy, the church thrive. So kung ang mga leaders, tayo po ay nagagalak na naglilingkod sa bawat isa, we are thriving together. Tayo po ay dadami. Tayo po ay nagpapalakasan. Yun po ang nais ng Panginoon. Basahin po sa Philippians 1:4-5 and Proverbs 29:2. Malapit na po, wag po kayong mainit sa salita ng Panginoon. Philippians 1:4-5. Right. Ako'y nagagalak tuwing ako'y nananalangin para sa inyong lahat. Dahil sa inyong pakikiisa sa pagpapalaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo, mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Amen. Ito po yung paalala ni Apostle Paul sa mga Church of Ephesus. Doon po sa mga churches, doon po sa mga elders and the leaders of the church. Proverbs 29:2. Kawikaan. Ano po? 29:2. Proverbs 29:2. Kapag matuwid ang namamahala, bayan ay nagsasaya. Amen. Ngunit tumatangis ang bayan kung ang pinuno ay masama. Amen. Totoo po yun. Totoo. So, a joyful church is growing church when we make disciple, when we leaders disciple with joyful, yung tayo po ay nagdi-disciple na may kagalakan po sa ating puso. Meron po tayong pagkakaisa, hindi lang po ginagawa ng isang leader yung isang bagay, kundi lahat po tayo ay nag-function. Yun po ang gusto ng Lord. At nandun po yung pag-ibig. Laging nandoon ang pag-ibig. Laging nandun ang pag-ibig, ang kababaan ng loob. Yun po ang isang maging karakter ng mga namumuno dapat. Amen. So a church is a growing church kung tayo po ay, yan nga po, nagtutulungan po tayo. Alisin po natin yung mga sagabal sa loob ng iglesia.
Lalong-lalo na po yung ating mga pag-uugali. Amen. Yun ang isang sagabal po para lumago ang isang iglesia. Alisin po natin i-avoid po natin yung mga conflict. It's normal na magkakaroon ng church ng problema, pero kung araw-araw, Kung siya ang every problema. Sunday, ay problema, hindi po yung healthy church. Amen. So alisin po yung gossip, Amen. yung chismis, na siyang dahilan ng pagkadivision ng mga iglesia. At alisin po natin yung pagtutol at pagsuway. You can suggest. Pero yung pagtututol na yan at pagsuway, hindi po yan nakakatulong para maging productive ang isang iglesia. Amen po? Amen. So always encouragement. Encourage one another and honor one another. So ano po yung lesson na makukuha po natin sa Hebrews 10:17? God designed the church to flourish when leaders lead faithfully. Yung mga leader na naglilingkod na may katapatan sa Diyos. At ganoon din po sa mga nasasakupan niya. So members must follow joyfully. Ang Hebrews 17 is not about control. Ito po yung partner. Ang iglesia ay dinisenyo ng Diyos upang umunlad. Amen. Natutuwa po ba tayo na tayo na lang? Hindi po. Paubos Kaya yan na yung time para tayo po ay mag-thrive. Tayo po ay lumabas at mag-disciple. Ang dinisenyo ng Panginoon is a multiplication. Narito na. Kailangan po ay tayo ay dumadami. Lumalagpo po ang isang iglesia. Lalong-lalo na po kung ang isang iglesia ay nandoon po yung pagpapasakop sa isa at nandoon po yung pag-ibig ng Diyos. So a church with faithful leaders and joyful followers become a strong. Nagiging matatag daw po tayo. Nagiging united and spirit-filled po ang bawat isa. So God designed leadership with integrity. May integridad po tayo. May submission, may kagalakan, at lalong-lalo na po ay may Kristo sa kanilang puso. Lahat po tayo ay tumayo. So ang tunay na namumuno ay nakikita sa pagmamahal niya sa tao. Amen. Hindi po sa posisyon. Kung saan may pag-ibig, ang presensya ng ating Panginoong Hesus ay nandoon. Amen. Naniniwala po tayo doon? Amen. Kung saan may presensya ang Panginoong Hesus, natatransform ang buhay ng bawat isa. Na-transfer, na-transfer. Amen. Hallelujah. Kagaya po sa buhay ni Nehemiah, when they are rebuilding the wall, di po ba? Dahil sumunod po sila sa pamumuno ni Nehemiah. They work with all their heart. Hindi po hati yung kanilang puso. They are surrendered to the prophet Nehemiah. Sa pamumuno po ni Nehemiah, kaya na-build yung wall. And they unite, brought joy and success po. Salamat po Panginoon sa umaga nito, Father God. Ngayon po ay araw ng ating Holy Communion.
ito po ay mahalaga sa pagbulita ng ating Panginoong Yesus kung paano po siya namatay, paano po nabayubay ang kanyang katawan, dumalak ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. So kapatid, kung meron ka mang saloobin sa mga oras na ito, tayo po ay magpalinis sa paanan ng ating Panginoon sa umagang ito. Bago po natin kainin yung tinapay at inumin yung dugo o yung juice na sumisimbolo sa dugo ng ating Panginoong Yesus, tayong lahat ay humingi ng paglilinis at kapatawaran sa ating Panginoong Yesus. Ipag-usap ka sa Panginoon. Alalahanin mo ang kanyang kabutihan, ang kanyang katapatan, ang kanyang pag-ibig sa atin. Kung bakit hanggang ngayon ay hindi tayo magkakasama. Panginoon.
Lahat ng siyang umaadlang, Panginoon, na nagpapasakit sa aming katawan. Amen. Jesus Christ name. Kaya pinagaling mo na sa pamamagitan ng Amen. 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 na siyang sinulo ng iyong katawan na namayubay sa Yes. cross ng Panginoon. Yung katawan mo na nasugat, Panginoon, that you are already healed. Yes. Because you are our Jehovah Rapha. Sa 1 Corinthians 11, 23-24, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa iyo Yes. noong gabing siya ay ipagkanulong. Yes. Ang Panginoong Yesus ay tumampot ng tinapay, Amen. nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyo at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Lahat tayo ay kainin ang tinapay at tinanggap na natin ang kagalingan sa lahat ng nagpapahirap sa ating katawan. At bago natin inumin yung sarong ito or cup of wine, Panginoon, kami nagpapasalamat sa sarong ng makatawan sa iyong dugo, ang dugo na naglinis, nagligtas, at nagbigay ng bagong buhay. Habang kami umiinom, uunuin mo kami, Panginoon, ng iyong presensya at ibalik ang kagalakan ng aming kaligtasan. Lord, habang ito'y aming inumin, Panginoon, gamutin mo po ang aming mga pusong sugatan, Panginoon. Yes. Hindi mo kami marunong magpatawad, Amen. Lord. Amen. As you Father, to teach Yes. us how to forgive. Yes, Lord. Hallelujah. Sumayang nakasakit sa amin, Panginoon. Amen. Amen. Yes, Sumayin Lord. mo po ang puso ng Amen. bawat isa, Panginoon, para Yes, Lord. ang salong ito, Panginoon, ay maging kagalingan ng aming spiritual na Amen. buhay. Salamat po, Panginoon. At sabi nga po sa 1 Corinthians 11:25-26, matapos maghapunan, lumambot din siya ng popa at sinabi, ang popang ito ang bagong ipan at pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng popang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling Amen. pagbalik. Salamat po, Panginoon, sa iyong dugo. Thank you for the juice, O Lord, na sumisimulo, Panginoon, ng iyong dugo na kami ay pinagaling mo na. Ginamot mo na, Panginoon, ang pagpatuloy na mas lalong lalakas ang aming spiritual na buhay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. He has saved me with His power. He has raised me to God. Be the glory for the things He has done. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. And now may I call our closing prayer. Thank you, Pastor Larin, sa iyong banal salita ng Panginoon na hindi nila. Let's
for our closing prayer. Most precious Heavenly Father God, once again, thank you so much. Thank you, O Lord, for everything you've done in our life. Thank you, Father God, this morning, Lord God, na kami na pa rito, Panginoon. At nakinig sa iyong banal na salita, Father God. Salamat sa iyong anak na yung ginamit, Panginoon, na siyang binusog ang aming spiritual, Father God. Yes, yes. Ibalik mo po sa kanya ang kalakasan, Panginoon. Dagdagan mo po, Lord, ang kanyang panalinuhan, Father God. At kanyang maisiksik ang mabuti ang iyong banal na salita, Panginoon, at pagpamuhay kasama na yung kanyang pamilya. At kami lahat, Panginoon, Father God. Guide us, O Lord God. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa mga pagpapala na iyong binigay sa amin. Financial, spiritual, blessing, Panginoon, namin natanggap. Maging sa mga pagsubok na dumarapit sa aming buhay. Salamat, Panginoon, na siyang nagpapatatag sa amin, lalo, Panginoon. At nagpapakita namin, Ama, na ikaw ang Diyos naming buhay na makapangyarihan sa aming buhay, Father God. At ikaw lamang ang aming siyang sasambahin, Panginoon, sa aming buhay, Father. Thank you, Lord, maging sa aming mga kapatiran na dito, Panginoon, maging ang wala dito, Father God. Patuloy mo pong ipunin ka nila ang mga puso, Panginoon, at dalhin ang kanilang mga paa dito sa iyong bahay-sambahan. At kami sama-sama ka namin papurihan, Panginoon, at pasalamatan sa lahat ng bagay na aming nakamtan, Panginoon, sa araw-araw, Father God. Thank you, Lord, for the new life, new blessings, new strength na ibinigay mo sa amin sa araw-araw na dumarating, Panginoon. Lord, sa umagang ito, maraming salamat, Father God, maging sa lahat ng ginamit mo, Panginoon. Patuloy mo pong bigyan sila ng kalakasan, Panginoon. More knowledge, Father God, to learn your words, O Lord God. Mga leaders, O Lord, thank you so much. Alam namin pag wala ka nung magagawa kung wala ka. So we bow down to you, Father God. We surrender everything to the Lord, and we thank you for all blessings. And all the glory and honors belongs to you in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah! Praise the Lord! So natapos po ang ating gawain. At palakpakan natin ang ating Panginoon. Tunay na napakabuti niya. Dahil tayo ay kanyang sinamahan at naging victorious po ang gawain nating ito.